Marahil, iilan lang sa inyo ang nakakakilala sa mamang ito. Yan. Siya si Rolando Andaya, dating congressman ng unang distrito ng Camarines Sur sa Bicol, kababayan ko. Nanilbihan din siya bilang House Minority Leader. Ito ang trivia about him. Magigimbal na naman kayo, magugulat na naman kayo sa ibabahagi ko sa inyo. Alam niyo ba na itong si dating Congressman Rolando Andaya ang nanguna noon sa pagbubunyag sa tumataginting na 332 billion pesos flood control scam simula noong 2018 hanggang 2019 sa pamamagitan ng mga pagdinig sa Kongreso? Gulat kayo? 332 billion pesos. Billion. Kinwestiyon noon ni Andaya kung bakit biglang lumobo ang pondo para sa flood control mula 79 billion pesos noong taong 2017. After a year, 2018, lumobo ito bigla from 79 billion na ginang 133 billion pesos. Grabe, no? Isang taon lang, lumobo kaagad yung budget para sa flood control. At ayon kay Andaya, tumataginting na 332 billion pesos ang inilaan ng gobyerno sa mga ghost projects. Isipin nyo ha, ang dami sa atin yung mga naghihirap, walang makain, hindi makapagpa-ospital kung may sakit. Tapos ito palang mga buhaya sa gobyerno, nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ng bawat mamamayang Pilipino. And also, he accused the Department of Budget and Management or the DBM na pinamumunuan noon ni Benjamin Diokno. Ayon kay Andaya, nagpasok daw ng insertion budget na 75 billion pesos. My God! 75 billion pesos sa mga local governments nang walang kaalam-alam ang central office ng DPWH maging ang mga mambabatas natin ng mga apektadong lugar. Diyos ko, patawarin tayo. At ginamit na gatasang baka ng mga tiwaling opisyal itong flood control budget. Ginawa ng mga proyekto ang mga lugar kahit wala namang ilog at hindi naman binabaha. Pinatunayan ito ni dating Congressman Rolando Andaya sa pamamagitan ng mga ebidensya na nagpapakita na wala namang mga ilog, wala namang mga hindi naman binabaha, pero nakadeclare na project complete. Kompleto na pero wala namang nag-e-exist na ginawa. Grabe, nakakaputang ina talaga, no? At alam niyo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Pinatay. Patay na po siya. At merong isang kwento na nagsasabing nagpakamatay daw. Pero hindi ako naniniwala. Nagbaril daw. Pero hindi ako naniniwala kasi bago siya pinatay, 2 beses siyang nakaligtas sa ambush or pananambang. So, maliwanag para sa akin na hindi siya nagpakamatay kundi pinatay para tumahimik. Ngayon, ito ang tanong ko, kailan ba nangyari yon? Taong 2018 to 2019. Nagsimula pala 2017 hanggang 2019. Sino ang presidente? Si Duterte. O, eto pa, isa pang trivia. At alam nyo ba, nakasakasama pa niya dati noon sa mga press conference si Rodante Marcoleta nung ibinunyag niya ang maanumalyang flood control scam. Kaya ang tanong ko kay Marcoleta, eto, kung talagang seryoso siya sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam, bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya inisplok noon na alam niya na nangyari ito nung panahon ng mga Duterte at kasama siya sa pagbubunyag? Bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi siya nag-ingay? At nung naging senador siya, bakit hindi niya pinaimbestigahan o binuksan ulit ang investigasyon tungkol sa mga ibinunyag ni dating Congressman Andaya? Huwag sanang kakalimutan ni Marcoleta na alam niya ang mga ibinunyag ni dating Congressman Andaya. Ano ang ginawa ni Marcoleta?
maraming cover-up, naggumawa ng iba't ibang kwento, dinivert yung mga investigasyon, ipinaglaban ang mga diskaya, dinadivert lagi sa panibagong mga issue ng mga pang-barangay level, yung mga problema. Pinapatulan yung mga vloggers na tumutuligsa sa kanya instead na makipagtulungan sa gobyerno na maimbestigahan ang flood control scam. Ngayon mga DDS, ito ang tanong ko sa inyo. Alam nyo ba ito, nagbibingi-bingihan lang ba kayo? Nagbubulag-bulagan ba kayo? Maliwanag na ang flood control scam nangyari noong panahon ni Duterte. Pero bakit bulag kayo? Bakit bingi kayo? Bakit mga pipi kayo? Mga putang ina kayo, diba? Ang lakas ng loob ninyo na kumalampag sa gobyerno na magsabing si BBM napadalhan ng maleta, kung sino-sino ang itinuturo nitong mga 18 kargador, pero ang mastermind nakakulong na sa dahig. At hindi pa rin nakukulong ang tunay na may mga kasalanan. So dapat alam nyo, wag nating kakalimutan sana ang mga ibinunyag ni dating Congressman Rolando Andaya. Yun lang.